Ngayon nga ay may anak na ako at isang babae. Bumalik lahat ng trauma na naranasan ko sa mga magulang ko. Ayokong malaman nila yung sitwasyon ko ngayon dahil takot akong mangyari sa anak ko yung mga naranasan ko. Sana ampun na lang ako. Lagi kong nasasabi yun tuwing naalala ko yung mga nangyari sa akin. Kasi I never understand kung paano nila yung nagawa sa nag-iisa nilang anak. When I was 5 years old, I was molested by my own father. Lumaki ako na I thought it was normal. Karamihan pa sa mga pinsan ko ay lalaki. Kaya nung mga bata pa kami, minsan inahawakan ako sa private part. Akala ko okay lang yun. First year high school ako nang namatay yung nanay ni mama. Kalola ako kaya sobrang sakit nung nawala siya. Months after ay nagpaalam sa akin si mama na magstay siya sa trabaho. Pero hindi na siya bumalik. Nalaman na lang namin na nasa Cebu siya na may ka-live-in. So kaming dalawa lang ni Papa yung natira. And he did it again. Nag-stop ako ng isang taon sa high school na hindi ko pa alam yung ibig sabihin ng depression that time. But I know I was depressed. Wala akong mapagsabihan kasi hindi ko alam kung maniniwala ba sila sa akin. And hindi ko rin alam kung bakit okay lang sa akin yun. He stopped nung nagka-GF na siya. Pero that year din ay bumalik si Mama. Binubugbog daw kasi siya nung kinakasama niya. Tinanggap ulit namin siya kasi akala ko magiging okay na yung lahat. But I still end up with broken family. Sumama ako kay Mama pero every weekend ay umuwi ako kay Papa. And every weekend ginagawa niya ulit yon. Hindi ko alam kung bakit wala akong mapagsabihan. At di ko alam bakit hindi ako tumatanggi. Para akong statue na walang emosyon. Sabik sa pagmamahal. Siguro ganong klase ng pagmamahal yung nakalakihan ko. At akala ko kapag nagstay ako kay Mama ay magiging okay ang lahat. Pero hindi pa rin pala. Naghahanap siya ng pagmamahal na hindi ko kayang ibigay. To the point na pinapili ko siya kung yung lalaki niya or ako. Pero sobrang sakit nung hindi ako ang pinili niya. Wala akong ibang mapuntahan noon kila Papa lang. Kaya wala akong mapagsabihan ng mga hinanakit ko. Natutunan kong lahat, sarilinin lahat ng emosyon ko. 4th year high school ako nang tumigil si Papa. Kabalikan kasi sila ng girlfriend niya. And despite of all those things, never akong nagrebelte. I always act like a good girl. Makikita mo sa akin na parang maayos akong napalaki. Pero ang hindi nila alam, I'm broken. Naging defense mechanism ng utak ko when I suffer from emotionally or physical pain is kaya niyang i-distract yung sarili niya from that pain. Then nakagraduate na ako ng college. At nagka-work na rin ako. Pero dun pa rin ako nakatira kay na Papa. At si Mama naman ay ginawa akong piggy bank. Hindi ko naman magawang hindian dahil may dalawang kapatid ako sa kanya. Lagi silang baon sa utang ng kinakasama niya. Dahil may bisyo silang sugal at kung magkakapera man ay pinang-iinom lang nung lalaki. Ilang beses na rin lumaya si Mama pero tuwing nag-aaway sila, bumabalik din naman siya ulit. Na pati mga kapatid niya pagod na rin tulungan siya. Dahil hindi na natutututo at paulit-ulit na lang yung problema niya. Hanggang last year ay nag-chat siya sa akin. Lalaya sa daw siya kasi nag-aaway na naman sila. Sabi ko sa kanya kung desidido talaga siya, ilalayo ko siya doon. At nung nag-oo siya, ay agad-agad ako naghanap ng mauupahan malapit sa trabaho ko. Hindi man kalakihan yung sinasahod ko sa trabaho pero kahit na papaano, nakapag-ipon naman ako. Kaya sinagot kong lahat mula upa, panimulang gamit sa bahay at pagkain. Sinubukan din naman ni Mama na magtinda ng mga pagkain para may pagkaabalahan siya. Tsaka pandagdag income din. Then isang araw ay nagpaalam ako sa kanya na uuwi muna ako kila Papa para kuhanin yung ibang gamit ko. After ng work, dapat diretso na ako kila Papa pero naalala ko na hindi pala ako nag-iwan ng pera sa kanila. Pero pagdating ko sa bahay, dalawang kapatid ko lang yung naabutan ko. Na that time ay 8 at 7 years old. Hanggang sa ilang oras na yung lumipas ay hindi pa rin siya nauwi. Nag-aalala ako dahil bago pa lang naman kami sa lugar na yon. At dahil naiwan ni Mama yung cellphone niya, naisipan kong i-open yung phone. At may nabasa akong text message na papunta na ako. Number lang siya at agad-agad kong tinawagan. Lalaki yung sumagot. Tinanong ko kung kasama niya ba si Mama pero binabaan lang ako. Tinawagan ko ulit at ang sabi ko sa kanya na kapag hindi pa umuwi si Mama, hindi na niya maabutan kami sa bahay. Pagdating niya, sabi niya nagpabayad daw siya para may pera siya dahil kailangan niya magbayad ng utang. Tad-tad pala sila ng utang kaya siya umalis doon. Sinabi ko na ako na yung magbabayad ng mga utang niya basta siguraduhin lang niya na hindi na siya babalik doon. Pumayag siya kaya nangutang ako sa katrabaho ko para mabayaran ng buo yung mga inutang niya. Akala ko okay na pero hindi pa rin pala. Kinonect ko yung cellphone ko sa Facebook niya dahil curious ako kung paano niya nakilala yung lalaking nagpapabayad sa kanya. Pero mas malala pa pala yung nalaman ko. Nag-hotel pala sila ng lalaki niya at naghahati pa sila sa pambayad sa hotel. Yung pinambabayad niya ay yung pera na binibigay ko sa kanya. Nagagawa niyang iwan yung mga kapatid ko para lang makapag-hotel sila. May time pa na pinapupunta niya yung lalaki doon sa bahay. Sobrang sakit nung nalaman kong lahat yun. Sarili kong magulang ay nagawa kong lokohin. Pag uwi ko, kinausap ko siya at sinabi ko na alam ko ng lahat. Sabi niya may pangangailangan siya na hindi ko kayang maibigay. At ayaw din daw niyang lumaki na walang tatay yung mga kapatid ko. Kaya sinabi ko sa kanya na kapag bumalik siya doon, kahit na kailan ay hindi ko na talaga siya tutulungan. Durog na durog ako that time. Hindi ko alam kung bakit ganun yung mga magulang ko sa akin. Paano nila ako nasaktan ng ganun na kahit nag-iisa nila akong anak, hindi ko naramdaman na naging magulang sila sa akin. And after all, pinili pa rin ni Mama yung lalaki niya sa akin. Umalis sila na iniwan akong ubos, durog at baon sa utang.
Then after a month, may nakilala ko sa dating app. Hindi siya pasok sa standard ko physically, pero nahanap ko yung peace ko sa kanya. Mapagmahal, maalaga, marunong magluto. Gagawing lahat, mapasaya lang ako. Wala na akong hahanapin pa sa kanya. Hanggang sa nabuntis niya ako at umalis ako sa trabaho ko dahil maselan yung pinagbubuntis ko. And then nag-live-in kami. Walang may alam sa mga kakilala ko na kahit yung mga magulang ko hindi nila alam. Hanggang sa nanganak na ako, hindi ko pa rin sinasabi sa kanya. Ngayon may anak na akong babae. Pero bumalik lahat ng trauma na naranasan ko sa mga magulang ko. At ayokong malaman nila yung sitwasyon ko ngayon. Dahil takot ako na mangyari sa anak ko yung mga naranasan ko. Gusto ko siyang protektahan sa kanila. Ayokong ipaalam na may apo na sila sa akin. Dahil para sa akin, wala naman silang karapatan. Pero kinukulit ako ng ka-live-in ko. Pati na rin ang pamilya niya. Hindi ko naman masabi yung rason ko. Wala naman akong problema sa pamilya niya at sa kanila ko nahanap yung pamilya na wala ako. Mami Len, need ko ng advice. Kung dapat ko pa bang sabihin sa mga magulang ko yung sitwasyon ko ngayon or hindi na. Magiging masamang anak ba ako kung pinagkait ko sa kanila yung apo nila? Masaya na ako kung anong meron ako ngayon at ayoko nang masira pa to. Letter sender, Jennifer ng Kalibo, Aklan. Siguro wag na. Oo. Ang mga magulang mo wala namang kwenta. Miserabling buhay ang meron ka sa kanila. Lumaki ka sa maling love language ng mong ama. Ang ina mong hindi mabubuhay nang walang nagpapaligaya. Napakawalang kwenta niyang ina. Mas priority ang nagrarasyon ng similya, literal na puta. Protect your child at all costs. Di nila deserve makilala. Di deserve ng anak mong makilala ang gaya nilang walang kwenta. Sa mga kabataan na dumaranas at may pinagdadaanan na ganitong klase ng pagsubok, please don't keep your mouth shut. Roar like a lion for justice. Maraming way, shout for help. Don't keep it silently. At sa mga magulang na wala namang kwenta, mag-contraceptive ka. Kung wala ka namang budget, ipunas mo na lang. Wala kayong karapatang tawaging magulang kung hindi nyo sila kayang protektahan.